Mapagpalang umaga sa ating lahat. Muli po tayong magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa Aklat ng Joshua sa ika-6 na kabanata. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong dakilang pangalan. Salamat Lord sa minsan pang pagkakataong ipinagkaloob mo sa amin upang kami po ay pagnilay-nilayan ang iyong mga salita. Salamat Lord sa inawa ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pagbagsak ng Jericho. Isinara ang mga pintuan ng Jericho upang huwag makapasok ang mga Israelita. Ipinagbawal na lumabas o pumasok ang sinuman. Sinabi ni Yahweh kay Josue, pakinggan mo ito. Ibinigay ko na sa iyong mga kamay ang Jericho upang sakupin ito at kapiin ang kanyang hari at magigiting na kawal. Ang lugar po ng Jericho ay isa sa pinaka matibay na may matibay na muog na kanilang ito yung isang lugar na napakahirap gapiin, no, kasi talagang pagdating sa defense po talaga ay napaghandaan nila, no, talagang designed itong Jericho bilang isang matibay na taguan, matibay na lugar kung saan sila ay magiging safe. Kaya naman, dito po sinabi ng Panginoon kay Josue na ibinigay ko na, no? At ito naman po ay talagang isang pangako ng Diyos na pinanghawakan po ng mga Israelita ng kanyang bayan. Sa verse 3, sabi dito, ikaw at ang iyong mga kawal ay liligid sa palibot ng Jericho minsan, isang araw sa loob ng 6 na araw. Kung mapapansin po natin, ang utos po ng Diyos ay napakalinaw, no? Liligid sila palibot sa Jericho minsan sa isang araw sa loob ng 6 na araw. No, naiisip na, bakit kaya? No, bakit kailangan palibutan nila, paligiran nila yung Jericho ng isang beses sa loob ng 6 na araw? And then pagdating ng verse 4, sabi po dito, paunahin mo ang kaban ng tipan, ang 7 paring may dalang mga trumpeta na yari sa sungay. Sa ika-7 araw, 7 beses kayong liligid sa lungsod at hihipan ng mga pari ang dala nilang trumpeta. So dito po makikita natin from dun sa isang beses na liligid sila sa unang araw hanggang 6 na araw. Pagdating po na ika-7 araw, liligid sila ng 7 beses. No? Makikita po natin na yung sa una hanggang 6 na araw, ito po ay test of faith sa kanila, na magpapatuloy ba silang susunod sa Panginoon kahit nakikita nilang walang nangyayari. No, parang tayo lang yung laging sinasabi ni Lord, manalangin tayo palagi, no, lagi tayo magtiwala sa Panginoon. Ito po yung pagpapatunay na yung instruction ng Panginoon po sa atin ay hindi para pahirapan tayo, kundi para itaas yung level ng ating pananampalataya, yung makita kung paano tayo susunod, no, sa Kanya, kahit na yung pinapagawa niya sa atin, parang sa tingin natin, bakit ganito, walang nangyayari, bakit parang walang ginagawa ang Diyos, bakit parang hindi naman tinutugon yung aking ginagawa, sumusunod naman ako, pero bakit parang wala namang nangyayari, no? So same din po yan sa bayan ng Diyos na nakaranas ng ganitong testing. Pagdating po sa ika-7 araw, 7 beses, no? Dito sabi makikita natin na yung 7 po kasi meron siyang napakahalagang kahulugan pagdating po sa Bible, no? Kung saan ito yung perfection, ito yung completion ng Panginoon. Kaya naman po makikita natin dito, nandito yung pangako ng Diyos na sa ika-7 araw talaga ay mangyayari yung kanyang sinabi. Pagkarinig ninyo ng isang malakas at mahabang tunog ng tambuli, lahat kayo'y ubod lakas na sisigaw. Sa sandaling iyon, babagsak ng mga pader ng lungsod at walang sagaban na makakapasok doon ang lahat. Hindi po yung sigaw ang nakakapagpawasak or nakakapagpaguho ng pader, kundi ang kapangyarihan pa rin ng Panginoon. 6, kaya tinawag ni Josue ang mga pari ng Israel at sinabi sa kanila, dalhin ninyo ang kaban ng tipan ni Yahweh. Mauna ang 7 paring may dalang mga trompeta, at sinabi naman niya sa mga taong bayan, lumakad na kayo, tumigid kayo sa lungsod at paunahin ninyo sa kaban ng tipan ni Yahweh ang mga sandatahang lalaki. So dito po makikita natin, hindi po yung
yung sandatahan ang nauna, kundi yung mga pari na may dala ng kaban ng tipan. Bakit? Kasi sa lahat po ng laban dapat laging nauuna si Lord, dapat lagi si Lord yung ating inaasahan, hindi yung lakas natin, hindi yung galing natin, hindi yung kasanayan natin, kundi dapat kay Lord yung ating pagtitiwala. Then tulad ng sinabi ni Josue, lumakad nga sa unahan ang kaban ng tipan, ang 7 paring may dalang trumpeta, at habang lumalakad ay hinihipan nila ang mga ito. Nauna sa mga pari ang unang hanay ng mga kawal, kasunod naman ang kaban ng tipan, ang mga kawal na nasa panghuling hanay, samantala walang tigil ang tunog ng mga trumpeta. Ngunit sinabi ni Josue sa mga tao, huwag kayong sisigaw o magsasalita man habang hindi ko kayo binibigyan ng hudyat. Sa utos nga ni Josue, niligid nilang minsan sa lungsod ang kaban ng tipan ni Yahweh. Pagkatapos, bumalik sila sa kampon at doon sila nagpalipas ng gabi. Na makikita po natin dito yung utos ni Josue na walang magsasalita, kailangan ay manahimik, kasi alam niyo po, sa ating mga pagsasalita marami tayong pwedeng magawa na hindi inaasahan, pwede tayong magreklamo, pwede tayong magsalita ng mga negatibo na pwede din na makadiscourage doon sa puso ng ating mga kasama. Kaya napakahalaga po na pag tayo ay inutusan or may pinagagawa sa atin si Lord, dapat mas mahalaga na yung tiwala, hindi yung bibig, kundi yung puso at isip natin nakatuon sa Panginoon. 12, kinabukasan, maagang bumangon si Josue, binuhat ng mga pari ang kaban ng tipan ni Yahweh. At muling naunad rito ang 7 pari na walang tigil sa pag-ihip ng dala nilang trumpeta. Muling pumuesto sa unahan nila ang unang hanay ng mga kawal, samantalang ang mga panghuling hanay nasa likuran ng kaban ng tipan ni Yahweh. Patuloy ang pag-ihip ng mga trumpeta. Nilibot nga nilang minsan ang lungsod noong ikalawang araw, at pagkatapos ay bumalik silang muli sa kampo. Ganito ang ginawa nila araw-araw sa loob ng 6 na araw. So nakikita po natin dito yung pagsunod, nakita natin na dahil ang utos ay walang magsasalita, wala din tayong narinig na mga complaints or wala tayong nakita ang pagtatanong or pagdadoubt dito sa mga nangyari. And that's why talagang napakahalaga po ng tahimik na pagsunod sa ating Panginoon. Nang ika-7 araw, bumangon sila ng magbukang liwayway at lumibot ng 7 beses sa lungsod. Noon lamang nila ito nilibot ng 7 beses. Sa ika-7 libot, hinipa ng mga pari ang mga trumpeta at iniutos ni Josue sa mga tao, sumigaw na kayo sapagkat ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lungsod. Ang buong lungsod at ang anumang matagpuan doon ay wawasakin bilang handog kay Yahweh. Si Rahab lamang at ang kanyang mga kasambahay ang ililigtas sapagkat itinago niya ang ating mga isinugo roon. At huwag kayong kukuha ng anumang bagay na katakdang wasakin. Kapag kumuha kayo ng anuman, kayo ang magiging sanhi ng pagkapahamak ng buong Israel. Ngunit ang lahat ng bagay na yari sa ginto, pilak, tanso o bakal ay nakalaan para kay Yahweh at dapat ilagay sa kabang yaman ni Yahweh. Kapag hinipan nga ng mga pari ang mga trumpeta at sigawan ng napakalakas ang mga tao nang marinig iyon, bumagsak ang mga pader ng lungsod at sumalakay sila. Nakapasok sila ng walang sagabal at nasakop nila ang lungsod. Pinatay nila ang lahat ng tao sa lungsod, lalaki at babae, matanda at bata, at pati ang mga asno, baka at tupa. Dito po makikita natin na kahit na nandoon na sila na near sa victory, makikita natin na ang Diyos hindi po siya nagbabago sa kanyang pangako, Kaya naman talagang kabiling-bilinan ni Josue na wag gagalawin si Rahab at ang buong family kasi may pangako silang sinumpaan, meron silang pagkakasundong ginawa dahil doon sa ginawa ni Rahab sa mga tiktik. Si Rahab, naligtas po siya hindi lang sa kanyang kabutihang gawa, kundi sa kanyang pananampalataya sa Diyos ng mga Israelita. Same po sa atin ngayon, Hindi tayo naligtas sa ating mga mabubuting gawa, kundi dahil sa ating pananampalataya na ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ng mga Israelita ay makapangyarihan. Same po sa nangyari kay Rahab. At makikita rin natin dito, kapag perfect timing,
Kapag sinunod natin yung tamang utos ng Diyos, walang magiging sagabal sa ating lakbayin, sa ating gawain, sa ating mga gagawin. Kasi nakita natin talaga dito, sabi niya, gumuho ang pader at walang naging sagabal sa kanilang pagpasok. No po, kung tayo po ay susunod ng tama at maayos ayon sa panuntunan ng Panginoon, anuman ang sagabal na gagawin ng kaaway, hindi po ito magtatagumpay sapagkat ang sinabi ng Diyos ay mangyayari. Sa 22, sabi po dito, sinabi ni Josue sa 2 espiya na isinugo niya roon, pumunta kayo sa bahay ng babaeng inyong tinuluyan. Ilabas ninyo siya at ang buong niyang angkan ayon sa inyong pangako sa kanya. Pumunta nga sila at inilabas si Rahab, ang kanyang ama't ina, mga kapatid, mga alipin. Inilabas din nila pati ang kanyang mga kamag-anak at dinalang lahat sa kampo ng Israel. Pagkatapos ay sinunod nila ang lungsod at tinupok ang lahat ng bagay na naroon, liban sa mga yari sa ginto, pilak, tanso o bakal. Ang mga ito ay inilagay nila sa kabangyaman ni Yahweh. Si Rahab, na isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw, ay iniligtas ni Josue pati ang buong angkan nito sapagkat itinago nito ang mga lalaking sugo upang lihim na magmanman sa Jericho. Ang mga naging anak at sumunod na saninlahi ni Rahab ay nanirahan sa Israel hanggang sa araw na ito. Dito po makikita natin, no, kahit ano ka pa, kahit sino ka pa, meron kang pagkakataong maligtas, no, sa Panginoon, no, lalo na kung meron kang pananampalataya, kasi yun po talaga yung susi, no, yung ating pananampalataya. At yan ay dahil sa habag ng Diyos, hindi sa ating mabubuting gawa. 26, noon di pinanumpa ni Josue ang buong bayan sa pangalan ni Yahweh. Sinabi niya, sumpain ang sinumang magtatayong muli ng lungsod na ito ng Jericho. Mamamatay ang anak na panganay ng sinumang muling maglalagay ng mga saligan nito. Mamamatay ang anak na bunso nang magbabangong muli ng kanyang mga pintuan. Pinatnubayan ni Yahweh si Josue at naging tanyag ang kanyang pangalan sa lupain iyon. Dito po talaga makikita natin, no, yung mga sumusunod sa Panginoon, kailanman hindi sila mapapahiya at kailanman hindi sila iiwanan ng Panginoon. Gaano man kaliit o kalaki ang utos ng Diyos, basta ito po ay sinunod natin ng tama at ayon sa kanyang alituntunin, hindi po tayo ipapahiya ng Diyos. Tayo po ay magtatagumpay, no? Hindi sa ating lakas, kundi dahil sa pangako at kapangyarihan ng Diyos na sumasama at nandyan na nanatiling tapat sa atin. Kaya sana po may napulot tayo na aral sa ating pinag-aralan ngayon. Muli, pagpalain tayo ng ating Panginoon at kay Jesus ang papuri.